sooner. A name we hold dear, serving God faithfully year after year. A beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Okay, hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist and Baptist mga kapatid sa topic na patutunayan ng ating affirmative na ang Seventh-day Sabbath ay dapat pang sundin ng mga Kristiyano. Again mga kapatid, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na ang Seventh-day Sabbath ay dapat pa ding sundin ng mga Kristiyano. Affirmative natin dito si Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church, at negative naman si Pastor Dino Diaz ng Baptist mga kapatid. So ang ating setup ng debate ngayon ay 10 minutes presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid ay yung ating standard rules ng Russia TV. So rule number 1 natin ay ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum, either ito ay close-ended or open-ended question. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siyang pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, probably magbibigay kayo ng pangalan. Rule number 5, sa first stand lang dapat kayo magtanong sa inilatag ng katunggali, at kung tinatanggi niya na hindi ko pa nilatag yan, next question ay automatic next question ko yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, parusa sa 2 warning. Ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan, either -1 minute, magbibigay ako ng -1 minute. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din every question, at no objection during final conclusion.
Rule number 8, hindi no insult about physical appearance. Kasama na doon yung mga pagmumura na alam natin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, para sa sensitive question, pwede pinapahintulutan kayong tanong ng mga personal question or sensitive question. Pero pwede ding tanggihan ng ating mga debatista. Rule number 10, para sa disconnection time limit, meron lamang akong 7 minutes para maghintay sa kung sino man ang ma-disconnect. Rule number 12, meron akong kapangyarihan magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad sa aking nabanggit. Rule number 13, bilang tagapamagitan, meron akong ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw o paniniwala ninyo mga kapatid. Ang inyong mga sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmatives sa lahat ng nabanggit? Yes, sumasang-ayon po, Mr. Moderator. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes po, sumasang-ayon po tayo. Okay mga kapatid, so bago natin simulan ang ating debate, by the way, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po yung moderator sa debate ngayon. Ako po ay isang Catholic. At dako tayo sa pagpapakilala din ng ating affirmative. Proceed ka, bro. Isa mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Muli po, ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ay sumasayang papawid sa inyong mga screen dito po sa platform ng Russia TV, mga kapatid. At ngayong gabi po ay patutunayan natin na dapat pating sundin ng mga Kristiyano ang ikapitong araw ng Sabat. So sa ating katunggali si Pastor Dino Diaz ng Baptist. No? So ito ay ating na-miss dahil huli tayong nagdebate sa kanya nung tayo ay nasa kabilang panig pa ng ilog. Gano? Ayan. So pagpalain tayong lahat at ang masupungon nyo lamang sa debating ito ay ang katotohanan lamang at hindi ang aming mga kapurihan, kundi sa Diyos ang lahat ng parangal at pagluwalhati at gayon din ang lahat ng nararapat na papuri sa Kanya lamang, mga kapatid. So, inaasahan natin na maging maayos ang usaping ito. So, yun po at magandang gabi sa inyo lahat. Tututol naman, pakilala ka kapatid. Isang mapagpalang gabi sa atin lahat, mga kaibigan at kapatid na nanonood at manunood at sana manunood, no? Sa aming paglalaban. Ako po si Pastor Dino Diaz na Original Baptist Faith Defenders. Kaya shoutout po sa ating mga kaibigan dyan. At tayo, ang posisyon naman natin ngayon ay tututol tayo sa paksang itatayo ni Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist na ang paksa po ay papatunayan ko na ang 7th day Sabbath ay dapat pang sundin ng mga Kristiyano. So ang posisyon natin dito, tayo po ay tututol, no? At ihanda po ninyo ang iyong pakikinig upang tayo po ay talinuhan po natin ang magiging magandang pag-aaral ngayong gabi. God bless at magandang gabi sa ulitin. Okay, kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon kahit sa profile nyo lang. Or mag-comment kayo mga kapatid ng @followers or @highlights para mas matag pa yung mga naka-follow sa inyo or mga friends ninyo mga kapatid. So simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag. Ang ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang 7th day Sabbath ay dapat pa ring sundin ng mga Kristiyano. Brother Denmar Santiago ng SDA, your time start now. Okay, sa ating pagsisimula ng ating paglalatag, mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at kamusta po kayo? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan sa piling ng ating Panginoon. Kaya ngayon, mga kapatid, itatayo natin ang isang katotohanan ng Biblia kung saan ay pinatutunayan ng
salita ng ating Panginoon na ang pangingilin ng ikapitong araw ng Sabat ay patuloy na umiiral na dapat sundin at dapat ding ipangilin ng mga Kristiyano, no? Kaya yung ating afirmatibo, ang ating negatibo pala, ang dapat niyang tayuan mamaya, kasi ang title natin dapat sundin. So dapat ang kanyang tayo mamaya ay hindi dapat sundin, no? Hindi natin pinag-uusapan dito kung wala na o meron pa. Ang usapin natin ay dapat pa bang sundin, no? So dahil nasa title naman no? Yung ikapitong araw ng Sabat ay dapat pa ding sundin, kasi kung sabihin natin nawala na, lumipas na, no? Yan po ay labas na sa paksa, no? Kasi pagka sinabing sundin at labagin, yan po ay practice, nandun na sa practice, hindi na ho nandun sa principle kung saan sa dividing line mayroon hong pinagkakasunduan, may Sabat. Okay? Yung sa kanya, hindi na dapat sundin. Yung sa akin, dapat sundin. Ngayon, mga kapatid, ito yan. Unahin natin ito, Ecclesiastes 12:13. At sabi dito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay inyong narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ngayon, mga kapatid, sa buong buhay ng tao, ang kanya palang tungkulin ay ang sumunod sa utos ng Diyos. Ito po ang katungkulan ng tao, kaya siya ginawa ng ating Panginoon. Ngayon, alam naman po natin na nag-utos ang Diyos ng ikapitong araw ng Sabat sa Exodo talatang 20. Sabi po natin 20, 8 hanggang 11, no? At itong ikapitong araw na Sabat na ito, mga kapatid, ay ito po ay tinatawag na pinakapalaging tipan. Dito po yan sa Exodo 31 verse 16, no? Basahin po natin yung Exodo 31 verse 16. Kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng Sabat, natuto pa rin ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi na pinakapalaging tipan. O pagka ho sinabi pinakapalagi, no? Ito ay itatranslate ho natin sa iba pang Tagalog, ano? Sabi ho dito, sabi dito, ito. Ito ipangingilin ito ng lahat ng inyong saling lahi bilang tanda ng tipan. At yung tipan na ito daw ay, sabi, ito'y isang palatandaan ko at ng bansang Israel, at ito'y mananatili habang panahon. O sa madaling salita, sabi dito, sapagkat sa loob ng 6 na araw nilikha ko ang langit at lupa at pahinga ko sa ikapitong araw. Dito, mga kapatid, sa magandang balita Biblia, mananatili siya, sabi dito, habang panahon. Sa ibang talata ay pinakapalaging tipan, no? Ngayon, itong utos na ito ay patuloy na umiiral sa ating kapanahunan at dapat pa ding sundin. Bakit? Kasi, di ba, naalala natin, no? Ang Sabat ay ginawa ng Panginoon nung wala pa ang mga Hudyo. Kita po ninyo, no? Ito, Genesis 2:2 hanggang 3. At ng ikapitong araw ay niyari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa.
Sa madaling salita, ginawa ng Panginoon ang ikapitong araw ng Sabat. Ito ay sa panahon pa ni Adan at ni Eva. Wala pa po nitong Hudyo. Wala pa po itong Israelita. Ano po ang dahilan kung bakit ginawa ito ng ating Panginoon? Ang paliwanag po ng ating Panginoong Jesus na siyang Diyos din na nagpakilala kay Moses sa Exodo 3:14, no? Siya si ako nga. Pinangalanan niya kanyang sarili na bago pa ipanganak si Abraham ay ako nga. Sa madaling salita, yung ating Kristo ay umiiral na mula sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan. Siya pa rin ay nananatiling siya ang Diyos na nag-utos, Diyos ni Jacob, ni Abraham at ni Isaac at ng ating mga ninuno. Sabi dito sa Marcos 2:27, ganito ang ating mababasa. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat, no? Ayan pansinin po ninyo yung ating binabasa, mga kapatid Sabi dito, at sinabi nga ni Jesus, ginawa ang Sabat, no? Ayan ginawa ang Sabat para sa tao at di ang tao para sa Sabat, no? Kaya ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Kaya maliwanag dito, mga kapatid, na ang Sabat ay ginawa para sa tao. Hindi ho ginawa para lang sa Israelita, kundi lahat po ito ng tao, no? Yan. So dito, ginawa ang Sabat para sa tao kasi wala pa pong Israelita o Hudyo sa panahon ng creation. Nandun pa lang si Eva at Adan. Ano po? Ngayon, itong utos na ito ay kailanman ay hindi nagbago. No? Sabi ko dito sa unang Juan 2, ang kapitulo po ay 7, sabi ay ganito, mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo mang anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo, buhat ng pasimula. Ang dating utos ay salita na inyong narinig. So dito, sinasabi ng Apostol Juan sa atin na ang mga apostoles ay walang itinuturong bagong utos, kundi yung mga dating utos na. Hindi na nila kailangan pang dagdagan ang mga inutos ng Panginoon. Kumbaga, ang Panginoon kasi ay nagsalita ng isahan lamang. Hindi siya pa bago-bago na gaya ng Diyos ng ilan ay para bagang masamamang sabihin ay parang bipolar, no? Pabago-bago isip. Ngayon, eto, sabi dito sa Biblia, mga kapatid, di ba sabi ito'y dating utos na. Walang bagong utos. No? Ito ay pinaninindiganan pa ng Biblia. Bakit? Kasi dito, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, hindi siya naparito. Thank you. Hindi siya naparito para sirain ang kautusan. At walang mawawala ni isang tuldok o kudlit sa kautusan. No? Kumbaga, ang mga ito ay hindi lilipas, mga kapatid. Hindi maaaring baguhin ng sinuman. No? At ang utos ng Panginoon, mga kapatid, ay mananatili ito dito po sa bagong langit at bagong lupa. Sabi po ni Propeta Isaias ganito, Isaias 66 verse 17, verse 23, sorry. Ayan 23, no? Ayan, at mangyari mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ng lahat ng tao upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. No? Sapagkat kung paano bagong langit at bagong lupa na aking nananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon din mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan.
Okay, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. 7 minutes, Pastor Dino. Your time start na. Okay. So magsimula tayo dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 sa Old Testament, Brother Denmar. Sino pong Kristiyano ang nasa lumang tipan dyan sa Ecclesiastes? Anong pangalan yan sa lumang tipan ng Kristiyano? Okay, wala pa pong Kristiyano diyan. No? Ngunit ginamit natin ang talatang ito upang i-stress out natin na ang katungkulan ng tao ay sumunod sa kautusan, kabilang na ang Sabat. No? Dahil ang salitang Kristiyano na hinahanap ninyo ay nagpasimula lamang sa panahon ng Panginoon Kristo. Okay. Sabi mo, doon sa talatang ginamit mo sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 ay walang Kristiyano. So, confirm ko lang yung sagot mo, bro. Tama ba yung sagot mo na yun? Yes or no? Yes po, tama po. Ipinagdidiinan pa nga natin dahil ito po ay ginamit natin yung talatang yan para patunayan natin na ang buong katungkulan ng tao ay sumunod sa kautusan, kabilang na ang Sabat. Yan. Okay, salamat bro Denmar. Lilipat naman tayo sa talatang ginamit mo. Dito sa Exodo chapter 20 verses 8 hanggang 11, no? Or 11. Tanggap mo ba na ang talata dyan ay walang mababasa na Kristiyano, kundi ang mababasa dyan ay Israelita pala? Yes or no? Okay, 10 seconds, no? Hindi lang mga Israelita ho yun nandiyan. Ang sabi niya sa talatang 10, may mga taga-ibang lupa. Hindi lang po mga Israelita yan, kundi may mga taga-ibang lupa. So dahil po ay may taga-ibang lupa, so ito ang tanong ko sa iyo. Ano ang pangalan ng isang Kristiyano diyan sa Old Testament sa Exodo 20:8 hanggang 11 na inutusan ng Diyos na sundin yung Sabat na yan o ipangilin? Ano ang pangalan ng Kristiyano diyan sa Old Testament na yan? Okay, 10 seconds, no? Again, no, sabi ko nga, ito ay nasa Israelita at sa mga Hintil. No, yung salita Kristiyano ay, yan ay... Then, next question, sabi mo, wala pang Kristiyano dyan, no, sa Exodo 20, 8 hanggang 11, sapagkat ang Kristiyano ay nag-exist lamang sa bagong tipan. Sabi mo kanina, confirm ko ulit ang sagot mo bro lahat, base sa narinig ko. Tama ba yung sagot mo na yun? Yes or no? Okay, 10 seconds, no? Yung salita o yung katawagan na Kristiyano ay umiral sa panahon ng Panginoon Kristo. Pero yung prinsipyo na yung sila'y taga-sunti Kristo. Next question. Uulitin ko yung aking tanong. Sabi mo, nag-exist lamang yan sa mga huling panahon, yung pangalang Kristiyano, sa Exodo 20, no, verses 8 to 11. At sabi mo, ay hindi mababasa dyan ang Kristiyano. So, sagot, tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Or mag-10 second ka sapagkat hindi mo alam? Okay, 10 seconds ulit. Alam ko, kaya nga sinasabi ko, yung katawagan, yun lamang ang umiral sa panahon ng Panginoon Kristo. Pero yung prinsipyo ng pagsunod kay Kristo ng Diyos na nagpakilala kay Moses, nandiyan na. Next question. So tama ba, sabi ko sa iyo, sasagot ka ng 10 seconds sapagkat hindi mo alam, sabi mo 10 seconds nga ang sinagot mo. So ito pong aking follow-up doon, Bro Denmar. Tama ba yung sagot mo na yun sa 10 seconds, yun ang sinagot mo sapagkat hindi mo alam yun? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Okay, ang sabi ko kanina, Mr. Moderator, ay alam ko. No, kaya yung kanyang tanong, hindi ko po yan sasagutin kasi palasyos po yan. Okay, so ang objection dito ay yung pagbanggit ng alam ko habang tinatanong na hindi mo alam, kaya 10 seconds. Pastor Dino, meron ka bang counter objection? Yes, actually hindi naman siya ata pwede hindi ka naman ata pwede identify kung ito ay falasing tanong.
but we must abide to the our rule. Pag categorical, must be answered first categorical, then 20 seconds explanation, no? Pero ang question ko kasi, Bro Russia, may pinagpipilian. Sabi ko kasi kanina, kung sasagot ka yes or no, tanggap mo dito sa Exodo 28:11 na walang Kristiyano dyan sapagkat ang Kristiyano, huli na po iyan pala tinawag, sabi mo, sa bagong tipan na. So sa makatuwid, sabi ko, tama ba yung sagot mo na yun, yes or no? Okay. Or mag 10 seconds ka, wait lang. Or mag 10 seconds ka sapagkat hindi mo alam. Sabi niya 10 seconds. So, tama nga. Nag 10 seconds, hindi niya alam. So, ito ang follow-up ko sa kanya. Tama ba yung sagot mo na yun sapagkat nag 10 seconds ka kasi hindi mo alam, yes or no? Okay, so ganito ang hatol natin dyan. Pag ang tanong kasi, any observation sa kabilang panig na talagang ganoon, hindi ko pinapakialaman yan, Bro Denmar. Pero dito tayo sa tanong ni Pastor Dino, kung may problem, 10 seconds, you can use your 10 seconds. Bro Denmar, paano mo sasagutin ito? Tama. Sasagot tayo, 10 seconds. 10 seconds, no? proceed. Okay, at sabi ko kanina, 10 seconds, alam ko. Hindi ko sinabing hindi ko alam. Sabi ko, alam ko. Kaya red herring fallacy po yung tanong Next ninyo. Next question. So, sabi ka kasi kanina, nag-agree ka na 10 seconds isagot mo sapagkat hindi mo yung alam. At ulitin ko yung tanong ko, tama ba yung sagot mo na yon na hindi mo alam ayon sa 10 seconds na sagot mo? Yes or no, o mag 10 seconds ka sapagkat hindi mo na naman alam? Okay, magti-10 seconds ako, Question. pero alam ko. Ulitin ko, 10 seconds, pero alam ko. No? Wala po ako sinabing hindi ko alam. Red herring po yung Next ginagawa question, 10 niyo yung seconds. tanong. Fallacious. Next question, 10 seconds. Next question. Ginamit mo naman ang Genesis chapter 1 verse 10. Ano ang pangalan ng Kristiyano diyan sa Genesis chapter 1? Sino kung Kristiyanong tinutukoy diyan? Okay, ang Kristiyano diyan ay si Adan at Eva. Next question. Next question. Okay, sabi mo si Adan at Eva. Ano po yung Hebrew word ng salitang Christian, Brother Denmar? Okay, Mr. Moderator, objection. Proceed, objection. Time stop. Okay, wala pa po nilalatag na Greek or Hebrew term, kaya wala po yan sa aking presentation. Okay, so automatic next question to, hindi pa daw niya nilatag. Okay, next question. Last Okay, 1 minute. Genesis chapter 1 verse 10, kahit anong salin ng Biblia, Brother Denmar, meron ka bang maipakitang salitang Kristiyano sa Genesis chapter 1 verse 10? Meron or wala? Meron o wala? Meron, between the line, may mababasa tayo. Dahil ang ibig sabihin ng katawagang Kristiyano ay sumusunod kay Kristo. Mayroon na pong Kristong umiiral sa aklat ng Genesis at siya ang Diyos. Ang sabi doon, ang anak ng tao, siyang Panginoon ng Sabat. Marcos 2:28. Okay? Sabi mo, so yun po ang ating sagot. Next Ay, sorry po. Sabi mo, meron pong Kristiyano dito sa Genesis 1:10. Saan po dito sa screen, pwede mo bang ituro sa akin yung Christian dito na salita? Pwede ba daw? Okay, again, ulitin natin. Mr. Moderator, objection muna ako. Objection, proceed. Oo. Ito, ang objection ko, Mr. Moderator, no? Hindi dapat siya mag-utos. Siya dapat magtatanong dahil siya nasa oras ng cross-examination. So nag-object dahil nag-uutos ka daw, Bro Dino, meron ka bang counter? Moderator, hindi naman po utos, kaya sabi ko, turo nga po dito. Kung saan po dito sa Genesis chapter 1 verse 10 kasi meron daw po dito na salitang Kristiyano daw verbatim. So therefore, pwede mo bang ituro sa akin, Brother Denmar? Ito sa screen, nakikita na, wag ka na maghanap dyan, dito ng talata. Pwede mo bang ituro sa akin dito yung salitang Kristiyano, letra for letra po? Okay, so hahatol mo na ako. Sa salitang pwede mo ba? This is answerable by yes or no naman. Pwede or hindi. At tinuturing ko to as hindi naman po utos kundi pagtatanong. Ngayon, Bro Denmar, sasagutin mo ba? Pwede o hindi? Sasagutin ko, hindi pwede. Proceed. Bakit? Kasi sabi ko nga, mababasa naman siya.
No, pero ito ay behind the context, no, or between the context. Bakit? Kasi may Diyos nang umiiral noon at ito ay si Kristo. Ang Panginoon ng Sabat ay ang anak ng tao, Marcos 2:24. Next question. So, Okay. So sa mga katuwid, wala talaga, kasi sabi mo behind the context. So sa mga katuwid, wala talaga Time. na salitang Meron Christian. po. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Dako tayo sa first presentation ng ating negative, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Dito kay Bro James, sabi niya, di marunong yan sumagot pag OBFD. Di yan sasagot, bro. Shoutout din kay Paharon, Anahaw, pahinga ng Sabado, Sabat saan kanino, tinutukoy sa Sabat mga Hudyo po. At sabi naman ni Westlake Tires, si Brother Bobby to, kaya maraming kurakot at magnanakaw sa gobyerno kasi imbis na ituro na sundin ang utos, wala na raw utos. Shoutout din kay Pastor Alexander Santos, congratulations Pastor Dino. Kung panahon ng Sabat ngayon, stone to death na si Denmar Santiago. Shoutout din kay Mark Oleres, para sa akin, revised law siya sa panahon ni Kristo. Si Kristo na mismo ang Sabat, ang nagbigay ng tunay na kapahingahan, spiritual and physical rest. So din kay Pastor Jeremil Amlon, ayun, ganda ng tanong ni Bro Dino Diaz. Shoutout din dito kay Obers Waltz, Sabat meaning rest, pero ang mga SDA na peking Hudyo, hindi naman niya nagpahinga ng Sabat day. At shoutout din mga kapatid dito kay James Santulan ng Islam, pambihira ka din Mar Santiago, hindi ka naman nabuhay sa time ng mga Israelita so bakit mo angkinin ang Sabat? Shoutout din mga kapatid kay Joel Pascual Pablo. Oo, pati po Jehovah Witness, INC, MCJ, Born Again, Baptist, Catholic, etc. maliban sa SDA, lahat na kay Dino Diaz. So mga kapatid, dako tayo sa first presentation ng ating negative. Pastor Dino, your time start now. Ayun, maraming salamat no mga kaibigan. Siguro bago tayo dadako sa pagre-refute po ng tindig ni Brother Dinmar, dadako muna tayo sa ating presentation. Ang paksa, papatunayan ko na ang 7th day Sabbath ay dapat pang sundin ng mga Kristiyano. So ang posisyon natin ay negative. So therefore, failed po si Brother Dinmar para patunayan yung kanyang paksa. Ang ginawa niya po ay mix, nirambol niya ang Bible para mag-scrabble. So, sabi ang katwiran na daw si Kristo ay nag-i-exist na daw sa Old Testament. So, therefore, hindi po existence ni Jesus, ni Christ or ng Messiah ang ating pinag-uusapan, kundi yung Sabat, no? Kung ano ba talaga sinong Kristiyano. So, failed po siya doon upang patunayan na mayroon ng Kristiyano. Si Ecclesiastes chapter 12 verse 13, no, ginamit niya kanina. So, mamaya na natin i-rebat. Okay? Bakit po tayo naniniwala, mga kaibigan, no, na ang 7th day Sabbath ay hindi na dapat pang sundin ng mga Kristiyano? Sapagkat gusto kong ipakita sa inyo, mga kapatid, dito po sa, simulan ho natin siguro, sa John chapter 1 verse 17. Gusto ko ipakita talaga sa inyo. John chapter 1 verse 17. Okay. Ipinag-utos na talaga ng Panginoon no, sa mga tao na sundin ang Sabat sa panahon po ni Moises. Obligado ka talaga doong sundin. No, yan yung batas po ng mga Israelita. Okay? Kaya ipapakita ko natin kung saan po binigay ng Diyos yung mga kautusan o yung nomos no kay Moses, no? Dito po sa John 1:17. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So malinaw po dito mga kaibigan, ang kautusan daw, included yung Sabat doon, no, ay ibinigayan kay Moses. So never po, ito, ipakita ko sa inyo, never na mahala si Moses ng mga Kristiyano. Hindi po nagkaabutan si Moses at ang mga Kristiyano. Namatay na si Moses. Okay? So hindi nasakop ang Kristiyano upang bigyan o tumupad ng kautusan na yon. No? Kaya sabi po dito, mga kaibigan, sa Roma 6:15 sa John 1:17, ang kautusan ibinigayan kay Moses. So ano ngayon yung sa panahon na po ng mga Kristyanismo o sa panahon po ng mga Kristiyano?
Dito pa sa Colossus, mga kapatid, napakaganda po nito. Colossus, chapter 1, at chapter 2, verses 14 to 17. Pansinin po ninyo, ha? Colossus 2:14 to 17. He canceled out, He canceled out every legal violation we had on our record in the old arrest warrant that stood to edict, as He erased it all. Ayan, ha? Erase it all, our sins, our stained soul, sabi niya, He deleted it all, and they cannot be retrieved. Everything we once were in Adam, we once were in Adam, has been placed onto His cross and nailed permanently there as public display of cancellation. 15. Then, Jesus made a public spectacle of all the powers. Ano daw? Of all the powers. So, wala nang kapangyarihan yung Sabat. Nasa Biblia siya, nasusulat pa rin sa Old Testament, pero wala na pong, kapangyarihan yun. Hindi na pwedeng ipatupad. Hindi na dapat sundin. Hindi na maaring mag-function yun. Ayan. Then Jesus made a public spectacle of all powers and principalities. Ayan na. Of darkness, stripping away from them every weapon and all their spiritual authority and power, to accuse us, and by the power of the cross, Jesus led them around as prisoners in a position of triumph. He was not their prisoner, they were His. 16. So why would you allow anyone to judge you because of what? You eat or drink, or insist that you keep the feast, observe new moon celebration, or the Sabbath. Ano daw yung Sabbath na tinutukoy dito, mga kapatid? Seventh day Sabbath. So yung yung seventh day Sabbath, nagkakaroon po, mga kaibigan, ng cancellation. So tingnan po natin yan sa Greek, ha. Tingnan nyo, ano po bang Sabbath i-cancel? Baka sabihin, hindi yan seventh day of the week, ha. Hindi yan seventh day Sabbath. Tingnan, ipakita ko sa inyo, mga kaibigan, para po ma-debunk na po ito. Dito po sa 16. Ipakita ko sa inyo, ha. So yung Sabbath po, mga kaibigan, na in-erase do, sabi dito, na i-cancel do po, sabi dito, dito po natin yan makikita. Gusto ko ipakita talaga, no. Eto, dito sa Colossus, ayan, Colossus chapter 2 verse 14, binanggit po kasi dito, mga kaibigan, yung Sabbath. So ito po yun. Ayan po, Sabbath, ayan, Sabbath o Sabaton. Ang Greek niyan ay Sabaton. So dito po sa inaral po ito ng mga inaral po ito ng mga scholar. Ang sabi niya dito, ano bang Sabbath? The Sabbath, blurred, ayan, okay, sabi, ayan, the Sabbath, the seventh day of the week. Alin daw? The Sabbath, the seventh day of the week. So tapos na po, hindi na po, so wala na. So ngayon, debunk na po, ano pong sabi ni Apostol Pablo? Remind ako 3 minutes bro, okay, anong sabi ni Apostol Pablo? Dito po sa Roma, chapter 6 verse 15, Sabi po dito sa Roma 6:15, ay ganito pong ating mababasa, mga kaibigan. What then shall we sin, because we are not under the law, but under grace? God forbid. Ano po ba ang tinutukoy po dito na na law na? Ay, atras natin ng konti. Dito po sa, tingnan ho natin. I-atras po natin ng konti. Huwag nawang mangyari, sabi ni Apostol Pablo. Bakit? Tingnan ho natin. Sa 15, 16, to 17. Okay. Sabi po dito, mga kaibigan, ito po ay law of faith. Brother Rasha, dinig mo ba ako? Remind mo ako, baka makalimutan ko. Okay. So last 3 minutes, ito po ay law of faith. Hindi na po ito law of
Moses, mga kaibigan. So ngayon, ito na, neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God, as those are alive from the dead, no, and your members as instruments of righteousness unto God. So ito, makikita na po natin yung resulta, no, mga kaibigan, na sabi po dito na Apostle Paul na hindi na po tayo under po ng law. Hindi po tayo under ng law. Ayan. So ngayon, ituloy po natin. Sa ginamit ng Ecclesiastes, tinanong po natin kanina, no? Debunk na po yung argument niya. Dito po sa Old Testament, tinanong ko anong pangalan ng Kristiyano na nagsumunod sa Sabat, wala siyang maibigay, wala daw Kristiyano dyan. So therefore, failed. Kasi ang paksa, papatunayan ko na ang 7th day Sabat ay dapat pang sundin ng mga Kristiyano at wala pong Sabat na tinutuko dyan na ayon sa tindig niya. Siya magpapaprovide nun. No, wala. Exodo 28:11, ibalik mo lang naman yan mga kaibigan. Dito po sa verse 1, wala pong Kristiyano dyan. Wala pong Kristiyano na binanggit kaya wala siyang maibigay na pangalan. Kaya, dahil nga po tumatakas siya sa 10 seconds, sabi ko, tama ba na wala pong Kristiyano nakalagay dyan, kundi ang mga Israelita? Yes or no, or mag-10 seconds ka sapagkat hindi mo alam. And sagot niya 10 seconds. So sa 10 seconds, it means hindi niya po alam. So ngayon, dahil hindi niya po alam, tinanong ko, tama ba ang sagot mo na 10 seconds na hindi mo alam? Nag-object niya sa moderator. So Genesis chapter 1 verse 10, wala pong may nakalagay doon, no? Na Kristiyano. Genesis 1:10, si Adan daw po, nagulat ako, ikaw lang po ang nagsabi na si Adan ay Kristiyano at si Eva, no? Nawala, kaya tinanong ko anong salin po yung ginagamit mo, bro? Bakit nakikita mo yung hindi namin nakikita? Behind the lines daw po, ay palusot po yan. Kasi kung honest ka talaga, ituro mo. Hindi po yung behind the lines, no? 1 John 2:7, hindi daw bagong utos. Tama, hindi bagong utos. Alin bang utos? Utos yun kay Kristo. Kung balikan mo, yung inyong narinig, sabi po doon, hindi naman mga Kristiyano yun, hindi naman narinig ng Kristiyano sinabi ni Moses sa Israel, hindi naman sila magharap ni Moses that time. So, very failed po. Isaiah 16:23, walang Kristiyano. Wala pong sabat-sabat yan. Okay po. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative, Pastor Dino Diaz, at dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng SDA, 7 minutes, your time start na. Okay, unang tanong. Ang una nating tanong, yung binasa mong Roma 6:14, sabi mo, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Kino-confirm ko po, Pastor Dino, kayo po ba ay wala na sa ilalim ng kautusan? Yes or no? Yes po, kami ay wala sa ilalim ng kautusan sapagkat sabi po ng banal na kasulatan, kung kayo na sa ilalim ng kautusan ay hindi kayo pinapatnubayan ng banal na espiritu. So ngayon, kay ikaw, Bro Denmar, ay hindi ka pinapatnubayan ng espiritu, so hindi kami mag-question kay ikaw ay under the law. Kami kasi na may spirit, so therefore, we are not under the law. Okay. Next question. Sabi niyo po kasi, Pastor Dino, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Sabi mo, yes. Kung wala na po kayo sa ilalim ng kautusan, kayo po ba ay nasa ibabaw na ng kautusan? Yes or no? No, hindi pa ako nasa ibabaw. Di ko mo nawala ka sa ilalim, ay nasa ibabaw ka. No? Ang ibig sabihin ng no natin, wala tayo doon sa ibabaw at lalong wala po tayo sa ilalim, kundi tayo po ay nasa kay Kristo, nasa biyaya po tayo. Kay Kristo, mababasa natin sa Juan 1:17. Dumating kay Kristo ang biyaya at ang kautusan ibinigay kay Moses, kaya yung mga talatang ginamit mo, Exodo 28-11, ay mga Israelita. Okay, next question. Sabi niyo po kasi, wala kayo sa ilalim. Wala din kayo sa ibabaw. So, nasa gilid po kayo ng kautusan. Kasi wala sa ilalim, wala sa ibabaw, so nasa gilid po kayo ng kautusan. Yes or no? At 10 seconds tayo na may alam po ako. Bakit? Una, ang pagja-justify kasi kung wala ka sa ilalim ng kautusan, wala sa gilid, wala sa taas. For example, nasa ilalim ka ng sasakyan. So, ibig sabihin, nasa ilalim ka ng sasakyan, wala ka sa itaas ng papaya? Very illogical. Okay, next question. Okay, next question. Kayo po ba ay nasa ilalim ng kautusan ni Kristo? Yes or no?
Ano silalim ng kautusan ni Kristo ng mga Hudyo? Wala po. Wala po, no? Nasa grace po tayo, nadala ni Kristo. John 17:3, no? Kasi ilalim ng kautusan, which is kautusan ng mga Hudyo? Which is Galatia 4:4, na kung saan under si Kristo? No. Nasa biyaya po kami. Next question, please. Pero may sinusunod ka pa rin kautusan. Tama o mali? Ano? Mali po. Wala po kaming sinusunod na kautusan sapagkat may banal kaming espiritu. Ang espiritu kasi nagtuturo sa amin. No? Pag ikaw po kasi may banal na espiritu, bro, Denmar, ewan ko lang, nabasa mo, bro, hindi ka nailalim sa kautusan. Pag hindi ka under the law, hindi above ang law ni Moses sa'yo. Sa madaling salita, sabi niyo po kasi wala kayong kautusan na sinusunod. So yung kautusan po ni Kristo, hindi niyo rin sinusunod. Tama o mali? Tama, yung kautusan ni Kristo, sa panahon ng mga Hudyo, Galatia 4:4, na si Kristo po ay under. So hindi kami sumusunod doon, Brother Denmar, kasi sa biyaya kami, kumbaga sa biyaya, initiative. Pag may initiative ka sapagkat ikaw may banal na espiritu, hindi wala nang battery magdadala sa iyo upang ikaw ay mag-function. Kundi po common sense sapagkat ikaw may banal na espiritu. Next question. Next question. Sa madaling salita, pakisagot po ng diretso o talagang matapang at talagang nasa tama kayo. No? Kayo ba ay sumusunod sa kautusan ni Kristo? Yes or no? 10 seconds po tayo, nasagot na po natin yan, no? Ulit-ulit na lang, nasabi ko, yung kautusan ni Kristo na siya'y Hudyo, Galatia 4:4, na siya'y under sa kautusan, hindi po kami susunod doon. Nasa biyaya po tayo, Brother Denmar. Huwag mo ipilit. Okay, next question. Okay, one kita dyan. Ang sabi dito na Ecclesiastes 12:13, ang katungkulan ng tao ay ang sumunod sa kautusan. Ang Kristiyano po ba ay tao? Yes or no? Tao siya, pero walang Kristiyano si Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Kasi Brother Denmar, ang Ecclesiastes chapter 12 verse 13 may qualification. For example, lahat ng taong Israelita, lahat ng taong Kristiyano, lahat ng tao pong mga nitibo. So alin ba dapat may qualification? Kung ang Kristiyano tao, yes, pero hindi siya sumusunod sa kautusan ni Moses. Okay. So, ang Kristiyano ay tao. Sabi nyo yun, ha? Ang Kristiyano ay tao. Yan po ang sagot po ninyo. Ngayon, sabi dito sa Marcos 2:27, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Tanong ko po, i-confirm ko lang, ano po ba yung ating nabasa? Ang Sabat ba ay ginawa para sa tao o ang Sabat ginawa para sa Hudyo? Alin po dyan sa dalawa? Okay, mali po. Dito ako sa gitna. Sapagkat hindi gayon ang tinutukoy mo. Objection? Proceed sa objection. Categorical po ang tanong. Okay. Alin po ang mababasa natin sa Marcos 2:27? Ang Sabat ba ay ginawa para sa tao o ginawa para sa Hudyo? Anong mababasa natin doon? Kay tao Hudyo? Ang sagot po natin, binigay po ito sa Hudyo. Pastor, okay, so ganito pa sa gusto ko lang una kasi yung na-object kasi to, dapat yung unang lalabas yung pagpipilian ha. So gusto ko i-confirm yung Hudyo. Ito nga po, binigay nga po sa taong Hudyo, hindi sa Kristiyano. Okay, hindi sa taong Kristiyano ito binigay. Sagot niya. Ibinigay sa taong Hudyo, hindi sa taong Kristiyano. Bakit? Therefore, the Son of Man is Lord also of the Sabbath, ang sabi. So sa makatuwid, ang Sabbath po, hindi pwede maghahari sa tao. Brother Denmar, yan ang interpretasyon. Mali yung unawa mo sa talata, kaya taong Hudyo, Next question. hindi taong Kristiyano. May mababasa po ba tayo, letra por letra, sa talatang yan? Verbatim, mababasa na kasulat, walang sinungaling kahit sa Greek. May mababasa po ba dyan, taong Hudyo? Meron o wala? Meron o wala? Sagot, mababasa behind the lines. Sabi mo nga kinin, mababasa mo behind the lines. Basahin din natin behind the lines. Katwiran mo yan, Bro Denmar, ha? Kaya wag kang masasama loob mo, ha? So ngayon, makikita ko natin base sa konteksto po, behind the lines, no? Ang makikita natin, ito, sa 24, Parisiyo nga naririto. Next question, si David question. pa. Last 50 Okay, seconds. next question. Okay, next question, ha? Okay, sabi mo, alin ba? Sabihin na natin ganito. Baguhin natin yung uri ng tanong. Tama ba na sinabi ni Kristo
na ang Sabat ay ginawa para sa tao? Tama ba yung sinabi ni Kristo? Yes or no? Mali siya kung Kristiyano ang tukuyin mo. Tama siya kung Hudyo. Bakit po? Mga Hudyo ang tinutukoy, atras mo lang ng konti sa 24, Brother Dinmars, and the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the Sabbath day that which is not lawful? Iatras lang ng konti, Brother Dinmar, maintindihan mo. Next Okay, next question. Yung tao dito sa Greek ay anthropos. Ano po ang ibig sabihin ng anthropos? Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. So dako tayo sa rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout kay Pastor Jeramil Amlon, pati si Denmar na impluwensyahan sa 10 seconds. Shoutout din mga kapatid kay Roberto John Reyes. Sabi niya, hindi sila nagdadalahan ng mga pasanin kasi kautusan ni Kristo, Galatia 6:10. Shoutout din kay dito kay Bro James. Sabi niya, clarificatory, anong kautusan ba na tinutukoy mo na kautusan ni Kristo? At shoutout din kay Erwin de la Cruz. Nagte 10 seconds ka din pala, Dino Diaz. Shoutout din mga kapatid kay Emmy Alfonso. Galing bro Dino, di maiipit ito. Shoutout din kay Paharon Cañete, John 1:17. Ayan. Shoutout din mga kapatid kay Mark Olieres. Still ang pinatili lang ng mga apostol ng mga kautusan ni Moises ay yung 4 na kautusan. Bawal kumain ng dugo, binigti at inahin sa Diyos-Diyosan at paglalayo sa pakikiapid. Walang Sabat po doon. Shoutout din kay Emmy Alfonso at dito kay okay. So dako tayo sa rebuttal. Mauna dito si Brother Denmar. Proceed ka bro, 10 minutes. Okay, thank you so much, no, Mr. Moderator. Ngayon, isa pong nakakatakot na revelasyon ito, mga kapatid. Ginamit niya kasi yung Roma 6:14. Sabi niya kako, ay wala na sila sa ilalim ng kautusan. No? Kaya, ang nangyari, wala daw sila sa ibabaw ng kautusan. At ang sumunod na pangyayari, mga kapatid, ay tinanong natin siya. Ang sabi niya, wala na daw silang sinusunod na kautusan. Dahil daw sa common sense, dahil daw sa Holy Spirit. No? Ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, no, saan natin mababasa? Ito yung tanong natin kay Pastor Dino. Saan natin mababasa na wala nang susunding kautusan ang mga Kristiyano? Nakakatakot yan. Pati yung kautusan ni Kristo, hindi na nila susundin. No? Kasi dapat siya nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sabi niya, hindi daw siya nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa madaling salita, mga kapatid, talagang labagista to, itong kausap natin. Kasi, hindi sumusunod sa kautusan ni Kristo. Tandaan natin, ang Diyos ng matandang tipan, hanggang bagong tipan, kaya kasagot ng Panginoon Jesus, di ba? Ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Nagpakilala siya na siya ay Panginoon ng Sabat. Bakit sa Juan 8:58, Exodo 3:14, nagpakilala ang Panginoon bilang Diyos na nagpakilala kay Moses na ako nga. Siya si ako nga. No? Ngayon, mukhang itinatanggi na ni Brother Dino. Ngayon, yung terminolohiya ng Kristiyano, ito po ay terminology na lamang, no? Terminology na lamang po itong salitang Kristiyano. Pero yung prinsipyo sa likod ng pagiging Kristiyano, ang ibig ko sabihin kasi ng Kristiyano, sumusunod kay Kristo. Ang ibig po natin sabihin, nandun na po siya sa matandang tipan. Yung katawagan, yun po ay naging pang-alipusta na lang sa mga alagad ni Jesus nung panahon. No? Pero yung prinsipyo sa pagsunod sa Kristo ay nasa matandang tipan na, dahil ang Diyos noon, no, ay walang iba kundi maging ang ating Panginoong Jesus. No?
Kaya pala dito sa Baptist, wala palang Kristong umiiral sa matandang tipan kasi, no? Ay wala pa daw Kristiyano. Ibig mo sabihin, hindi sumusunod kay Kristo na Diyos na ikalawang persona ng Santissima Trinidad. Itong mga alagad, no, ng mga patriarka, no? Nakipag-wrestling pa nga si Jacob doon sa Diyos, no? Ngayon, sabi dito sa Henesis 26:5, si Abraham nga ay sumunod sa ating mga kautusan. Sa madaling salita, kahit si Abraham, mula pa po ang 10 utos para sa mga Baptist, pero para sa amin, may sinusunod na pong 10 utos si Abraham. No? Kabilang na po dyan yung Sabat. Sabi dyan, sinunod ni Abraham ang aking mga utos. Ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, no? Ano ho yung kanya naging tugon sa atin? No? Ang Kristiyano ay tao. Sabi doon sa Ecclesiastes 12:13, ang katungkulan ng tao ay ang sumunod sa kautusan. Ang Kristiyano ay tao. Okay, point number 1. Malapit-lapit na sa katotohanan. Ito nangyari. Noong tanungin na natin sa Marcos 2:27, ang sabi ng kanyang kapatid na si James, no, na hindi daw marunong sumagot. Hindi marunong sumagot, kundi si Dino. Mantakin ninyo may pagpipilian na ang nakalagay ay taong Hudyo. No? Pinababasa natin, siya naghahanap ng letra por letra. Nung ginamit ang style niyang letra por letra, mala Erwin de la Cruz na 10 seconds. Diba? Mala Erwin de la Cruz na 10 seconds. Kasi, ang nakalagay ho doon, anthropos. May pag-Greek ka pa nalalaman, Hebrew, Greek. Ito, simple lang ito, anthropos. Ano ba ibig sabihin ng anthropos? Ito, babasahin natin. Ito basahin natin. Ano ba ibig sabihin ng anthropos? Ito po, mga kapatid, ay basic na ito no? Anthropos. Ito po Greek Concordance 444. Sabi dito, no? Anthropos, a man, one of the human race, humankind, human being. Ayan pakita natin. Ayan strong concordance po yan. So, sa madaling salita, ito po ay kabuuan ng tao. Human race. Mga kapatid, humankind. Iniutos sa tao. Para sa tao. Ginawa ang Sabat para sa tao kasi ang Kristiyano ay tao. Ang Hudyo at Hintilay si tao. Kaya kabilang ho dito ang mga Kristiyano. Ngayon, ito, mga kapatid, mga kaibigan, no? So, iwanan na natin siya dyan kasi mamaya tatanungin natin sa kanya sa Greek at talatang saved by the bell lamang. Kasi kung sasagutin niyo yun, malamang ang sagot niya ay humankind. Kasi tao nandyan sa Greek Hindi ko alam kung paano niya lulusutan ito. Anthropos, ayan humankind. Ayan Ngayon, doon tayo sa Colossus 2:14. Sabi kasi dito, ito pa hindi natin naitanong ano ba ang kinancel dito, Pastor Dino? Naku naman, akala ko pa naman pastor ka. Anong nangyari? Naging yung letra por letra niya na galing kay Boy Letra, kay AKA kay John Paul basta si John Paul, no? Ito, tingnan po ninyo, mga kapatid, no? Dito sa NASB, ito Catholic edition ito, hindi to sa akin baka sabihin mo ay ito ay Adventist Bible, hindi ho. No, makikigamit tayo sa Katoliko ngayon Okay.
Ang sabi dito, Pastor Dino, Colosas 2, nakikita nyo, nagtatay po ako Oh, 2:14, NASB, Catholic Edition. Ito sabi dito makikihiram muna tayo sa mga obispo ng mga pagano. Sabi dito, having canceled the certificate of debt consisting of decrees against us, which was hostile to us, and he has taken it out of the way, being nailed it to the cross. Abay ba, basa-basahin ko ito sa iyo. Sabi dito, ano sabi dito? Having canceled the certificate of debt. Ulitin ko pa ulit. Having canceled the certificate of debt. Having canceled the certificate of debt. Ay, hindi po sapat. Bakit? Ano ho ang nasa Greek niyan? Nasa Greek niyan, mga kapatid, ay hindi po sabaton. Ano po ba yung nasa Greek niyan? Noong Colosas 2:14. Ito babasahin natin. Gusto niya ng Greek? Lalabanan natin ng Greek. Sabi dito, Colossians chapter 2, verse 14. Ang sabi po dito ay 2:14. Ang sabi dito, Cheregropon ho dogmasin, mga ayon sa palatuntunan at usaping nasusulat ayon sa mga palatuntunan. Ang Sabat po ay hindi palatuntunan sa pagsamba na seremonyal. Yan eh. Cheregropon ho dogmasin. Ang against dyan si Pablo, pag binasa mo yung Colossians 2:18, yung service nila ay iniaatang nila sa anghel. Hindi ho against si Pablo sa principle ng Sabat, kundi sa manner kung paano sineselebrate ng Gentile yung Sabat. Dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating negative. Pastor Dino Diaz ng Baptist, your time start now. Okay, una kong tanong, Brother Denmar, gumamit ka ng ESV, certificate of death. Ano po ang Greek word ng salitang certificate, Bro Denmar? Again, pakiulit, stop time. Medyo putol sa akin. Ano ang Greek word ng salitang certificate? Certificate. Ang Greek word po ay cheregropon. Ayan nakasulat dito. Cheregropon o dogmasin. Usaping nasusulat ayon sa palatuntunan. Ayan usaping nasusulat ayon sa mga palatuntunan. Sa makatuwid, para sa iyo, yung certificate ay usapin? Yes or no? Yes. Yung certificate po ay agreement. Kaya nga yung certificate po dyan, yung certificate of death, yan po ay tumutukoy sa pagtubos si Kristo sa ating mga kasalanan na hindi kayang bayaran ng tao. Covenant po, Covenant. Kaya, the blood of the covenant. Yun po ang kasunduan. Next question. Okay. So next question, dito sa Colossus chapter 2, 14 to 17, binanggit ba sa Greek yung salitang sabaton dyan sa 17? O hindi? Hindi po. Sa Colossians 2:14, hindi po mababasa ang sabaton. Ang sabi nyo dyan, cheregropon o dogmasin. Iba ho ang konteksto ng Colossus 2:14 sa 17 hanggang 18. Magkaiba ho ang konteksto ng mga talatang yan. Okay? Next question. Dito po sa 16, Brother Denmar, dito sa Colossus 2:16, ano basahin ito, Brother Denmar? Okay, 10 seconds. Ulitin ko po, mga kapatid, at mga kaibigan, magkaiba po ang konteksto ng verse 14 at verse 16. Huwag niyo po pagdikitin.
Di ba totoo, Brother Dinmar, na ito ay sabaton dito sa Colossus 2:16? Yes or no? Or 10 seconds ka sapagkat di ko No, alam. hindi po totoo. Kasi nga po, huwag niyo pong ipagdikit yung pagpapakop sa verse 14 at yung sabat diyan sa verse 16. Kasi magkaiba nga po ng konteksto at isa pa magkalayo po ng pwesto. Huwag niyo pong pinagdidikit. Sabi mo, Bro Denmar, hindi, wala pong sabat dito, no ang sagot mo. Ano babasahin ito, Bro Denmar? Okay, 10 seconds ulit, no? Ano po ba ang inalis doon? Ang sabi doon, Seconds po. wait lang. Walang diction. Sige. Ang sabi doon, certificate of death. Next question. Hindi naman sabi cancel the 10 Sabbath. seconds. Okay, next question. Nabanggit po ang sabaton dito po sa Colossus 2:16, no? So ito, Brother Denmar, nakalagay, ito mababasa ba dito, the 7th day of the week, dito sa sabaton na ito, mababasa bang 7th day of the week? O mating seconds ka sapagkat magsisinungaling ka? Mababasa or mag 10 seconds. Okay. Ito sagot ko, ha? 10 seconds, 10 pero hindi seconds. ako nagsisinungaling. Oo. Kasi yung mababasa po dyan ay sabaton, pero yung ikapito, wala po yan sa Greek yung ikapitong araw. Sabi mo, ang mababasa dyan ay sabaton. Sabi mo, kakasabi mo lang, Bro Denmar, tama ba yung sagot mo na yon na mababasa yon? Tama ba yung sagot mo? Nagsisinungaling ka? O mag 10 seconds ka ulit at patuloy mong pagsinungaling mo? 10 seconds, pero hindi ako nagsisinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling at hindi po ako magsisinungaling. Sapagkat yung sabaton po dyan ay ceremonial po yan, base sa konteksto ng Colossus 14. Sabi mo ay ceremonial. Ito ba, Brother Denmar, no? The 7th day o 6th day ang mababasa dito o mag 10 seconds ka dahil sinungaling ka? Okay, 10 seconds, pero hindi po ako nagsisinungaling. No? Ang mababasa po dyan ay sabaton. Wala po sa Greek yung 7th day. Yan po ay paraphrase lang. Sabi mo na naman, ang mababasa naman dito ay sabaton at sabi mo kanina, hindi mababasa ang sabaton, Bro Denmar. Tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? O magsisinungaling ka dahil gagamit ka ng 10 seconds? Yes, tama lahat ng sagot ko at ikaw ang sinungaling. No, kasi wala pong 7th day diyan po sa Greek. No, isa pong malaking pagsisinungaling at pagdaragdag sa salita ng Diyos yan, ikasasalot mo yan diyan sa Antique Copy sa Taklan. Next question. Okay. So sabi mo, nakabasa ka kasi sabi mo ng Greek na anthropos, no? Yan ay humankind. Pag sinabing anthropos ay humankind, ang sabi mo, Brother Denmar, tama ba yung sagot mo na yun? Pag makabasa ka po ng anthropos ay humankind lahat yon? Yes or no? No. Kasi sabi ko nga ho sa inyo, may iba't ibang meaning ang anthropos at base na rin sa konteksto. Pero dito, ginamit ko humankind. No? Humankind to Kahit po dito sa Catholic Bible, dito sa The New Catholic Bible, ang nakalagay po dito, human race. Isinali po siya, the Sabbath was made for the human race. Ito po ay Catholic. Okay, last 1 minute. Ano pong, sabi mo, hindi lahat ginamit na humankind sa salitang anthropos. Anong talata na nakalagay anthropos na hindi ginamitan ng humankind? Ano? Okay, 10 seconds. Ikaw ang dapat magpatunay noon, hindi ako. Pero ang konteksto ng Marcos 2:27 ay para sa lahat ng tao. Next question. Okay, next question. So sa makatuwid, hindi mo maibigay, Brother Denmar? Yes or no? O mag 10 seconds ka na naman sapagkat di mo alam. Hindi ko ibibigay. Yes, hindi ko ibibigay kasi sa iyo ang burden po noon. Ikaw po magpatunay na ang konteksto diyan sa Marcos 2:27 ay hindi po lahat ng tao pagka sinabing anthropos. Ikaw po magpapatunay niyan bilang negatibo. Next question. Okay, next question. Ano po yung Hebrew word ng salitang Time. Christian, Brother Denmar? Okay, so dyan nagtatapos ang Francis W second na. cross.
Okay. At dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Paharon, Faith, anahaw, 10 seconds, hahaha. Shoutout din kay Erwin de la Cruz, categorical, over categorical. Dino Diaz, ano yan, kalokohan mo talaga. Shoutout din kay Joel, Pablo. Ba't hindi ka kasi magpakita, Dino Diaz? May mga ngaral bang takot sa liwanag? At shoutout din kay Jeffrey Opong, 10 seconds, hindi categorical, kundi categorical. Shoutout din mga kapatid kay Brother James, wala daw sa Greek ang 7th day. Shoutout din mga kapatid dito kay Emi Alfonso, alisin na yung 10 seconds, hahaha, para walang kawala bro Russia. Shoutout din kay Jason Mantos, ang Mark 2:11 ay hindi pasanthropos, na ibig sabihin ay all men sa Titus 2:11. Pasanthropos, nakalagay all men sa Mark 2:27. Anthropos lang nakalagay, hindi all men. Shoutout din mga kapatid dito kay ayan, so sila lang din to. Dako tayo sa rebuttal, Pastor Dino Diaz, your time start now. Ayan, no, nasa nakita po mga kaibigan, no? Kahit si Bro Denmar nagbanggit talaga na, okay, ano ba? Okay, dinig ba ako? Okay, dinig ba ako, Russia? Okay, kahit si Bro Denmar nagbanggit talaga na pugante yan si Erwin de la Cruz, no? Totoo naman. So ngayon, ipatuloy natin sa ating napakagandang pag-uusap, mga kaibigan, mula nung unang tindig, napupuntusan natin si Bro Denmar. Sa pangalawa, napupuntusan na naman. Bakit? Dito talaga sa Colossus 2:14, mga kaibigan, makaka-highlights tayo nito, may kontrahan doon eh. Sabi niya, sa Colossus chapter 2, verse 16, wala daw nakalagay doon na Sabaton. Wala daw. Pero, inamin niya, may Sabaton daw na nakalagay doon. Ito So, napakaganda mga kaibigan kung sino talaga ang nagsisinungaling. Gagamit ka pa din mo ng Greek tapos hindi ka honest gumamit, no? Eto mga kaibigan, wala daw Sabaton. Eto, Sabaton, no? Alinaw naman yung Sabaton na yan, ayan, no? Sabaton. Dali. Yung Sabaton na ito mga kaibigan, kung titingnan po natin, eto, scholar na nagpaliwanag dito bro eh. Sabbath, the 7th day of the week. The Sabbath, Sabaton, the 7th day of the week. So ano ngayon ang tinutukoy dyan mga kaibigan? Wala na daw bro Denmar. Inalis na. Eto basahin natin dito sa salin naman na paborito ni Bro Denmar. Susundan natin yung salin na paborito ni Brother Denmar. Ito balikan natin. Ang sabi po dito, may pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamagitan ng pagkapako ni Kristo sa cross. Kaya hindi na tayo parurusahan. Doon din sa cross, nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat ng mga ito ay bilang na niya. So sa makatuwid mga kaibigan, dahil inalis na pala ni Kristo, yaong mga kautusan na yon, kaya wala ka ng karapatan sa tao para husgahan mo, ay dapat mong sundin, Kristiyano ka, dapat mong sundin. So, kaya ang sabi po sa 16, kaya nga huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan. Pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng Sabat o pamamahinga. So yun pala Brother Denmar, hindi na kami pwedeng maniwala sa iyo. Bakit? Dahil hindi ka daw namin pwedeng paniwalaan, sabi ni Apostol Pablo, na taong nagsasabi-sabi lamang dyan sapagkat ang katotohanan, inalis na ni Kristo, kansilado na Bro Denmar. No? Kaya malinaw po mga kaibigan,
na hindi talaga nakatayo kay Brother Denmar, nakabasa lang po ng anthropos, lahat na ng tao. Ay, walang ganun, Brother Denmar. No, alam mo ba, familiar ka ba, Bro Denmar, sa Septuagint, na pag nakabanggit doon sa Old Testament na tao, ang ginagamit din po dyan ay anthropos din, Brother Denmar. Anthropon o anthropos. Alam mo ba yun, Bro Denmar? So, gayon pa lamang, mga kaibigan, no, hindi natin naubos ka-refute kanina yung sagot niya, no. Kaya sabi ko, o sasagot ka na naman ng 10 seconds sapagkat hindi mo alam sagutin at magsisinungaling ka naman, 18 seconds nga pinili niya. So, admitted ni Bro Denmar na nagsisinungaling siya, nagpapalusot. No? So, dito, bro, mga kaibigan, sa Colossus 2:14-16, kontrahan talaga dito si Brother Denmar. Binalikan niya po ang Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Walang mababasa dito, Brother Denmar, na walang mababasa dito na 7th-day Sabbath, at walang mababasa rin dyan, Bro Denmar, no, na mga Kristiyano. Kung sino yung tumupad dyan. Actually, ang paksa, dinivert mo eh. Ang sabi mo, saan daw mababasa? Ako na yung hinanapan ni Bro Denmar, no? Dinivert niya ang topic, yung kautusan na daw ni Kristo. Actually, ang topic natin, Sabbath, Brother Denmar, no? Dapat pa rin ng mga Kristiyano, no? O dapat sundin ng mga Kristiyano ang 7th-day Sabbath. Wala talaga eh. Balikan niyo po yung kanyang presentasyon. Una, pangalawa, hindi tinamaan yung taksa. Bakit? Ulitin natin, hindi tayo totol na nakasulat sa Biblia ang Sabat sapagkat binigay po yan sa mga Hudyo. So pagdating ng bagong tipan, mayroon po tayong ipinagkaloob ang Diyos sa atin. Yan ay si Kristo at tayo po nailalim, no? Doon po sa biyaya. Kaya pag mayroon kang biyaya, may espiritu ka, hindi ka under sa mga kautusan. Si Kristo, na-under ba si Kristo sa kautusan? Nung wala pa sa kanya ang kapangyarihan, wala pa siyang kakayahang mamahala. Yes po, mababasa natin sa Galatia 4:4. Kaya, hindi po ako under doon, Brother Denmar. Under po tayo sa biyaya, sabi doon. Dumating ang biyaya sa pamagitan kay Kristo. Dito tayo kay Kristo. Hindi mo ata nabasa ang Matthew chapter 28 verse 18, nasa akin na ang lahat ng kapamalaan, maging sa langit at lupa. Sabi ni Kristo na sa kanya na. Kaya inutosan niyo pong mga alagad, wala kang mababasa na si Pablo nangaral ng 7th-day Sabbath. Wala. Kundi ang mababasa po doon, mga kaibigan, sa batismo. Hindi yung 7th-day Sabbath, ha? Gagamitin niyang Hebro, ha? Inaral din natin yan. Hindi po yan 7th-day Sabbath, Brother Denmar. Sapagkat ang 7th-day Sabbath ay Sabaton. So napatunayan po natin, natutulan natin ang tindig ni Bro Denmar. Yung tindig niya hindi nakatayo po. Hindi na ibangon. Pansinin niyo po ang kanyang tanong sa akin, dinadivert niya yung topic na wala na po doon sa dapat sundin. Sinong Kristiyano yung sumunod, no? Kundi ang tinutukoy niya tao. Pagkabasa ka ng tao, Kristiyano agad ang sumunod. Hindi, bro. Kailangan i-qualify po natin. Tulad po doon sa Mark chapter 2, verse 27 hanggang 28 na ginamit mo. Balik atras ka lang ng konti mo, nawaan mo yung konteksto, bro. Tapos sabi mo, katakot-takot daw yung sa akin, daw ako susunod sa kautusan ni Kristo. Wala akong sinabing ganun. Ang sabi ko, hindi tayo under sa kautusan. Under po tayo sa biyaya. Kung si Erwin, under pa rin dyan sa kautusan, hayaan namin yan, tiwalag yan sa Baptist, tiwalag din yan sa Seventh-day Adventist, walang puwang sa langit yan. Kaya po sa atin, thank you. Kaya po sa atin, yung nasusulat po sa Biblia, ibalik po natin, no? Dito sa John 1:17, Brother Denmar, para naman mapag-aralan mo yung prinsipyo na dapat talaga na sa mga Kristiyano. Ito, basahin natin ay Juan 1:17. Ito, ibinigay sa atin ng Diyos, sabi niya, ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamagitan ni Moises. No? Ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamagitan ni Hesukristo. So, ang biyaya, so dito po tayo kay Kristo.
Kaya nga si Apostle Pablo, wala kang mababasa na si Apostle Paul ay nagsasabat po sila sa loob po sa loob po ng mga pagkakatipon ng mga mananampalatayang Kristiyano. Wala kang mababasa ng ganun. Wala kang mababasa. Kahit sino pong mga apostol ni Panginoong Hesus, wala kang mababasa, nagsi 7th day Sabbath po sila. Walang ganon. Kundi, ang ginagawa po, ang prinsipyo ng mga apostol ay ito. Roma 14:5. Ito. Ang may prinsipyo sila eh. Sa amin, Bro Denmar, hindi kami yung Sabat-Sabat. Hindi po kasi Hindi po kasi yan mandatory, Bro Denmar. Sa amin kasi everyday, nasa sayong pasya yan. Sabi dito, may mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa ibang mga araw. May tao namang pari-pariho lang para sa kanya lahat ng araw. Anong sabi, prinsipyo? Ang bawat tao bahalang magpasya para sa kanyang sarili tungkol sa bagay na iyan. So, Bro Denmar, kung gusto mo po yung Sabado, wala namang problema sa akin yan. Pero, pag sinabi mong susundin talaga ng mga Kristiyano yung Sabat, wala na yan. Kung gusto mo rin Lunes, Linggo, magpili ka doon, magpasya ka, walang problema. Kaya meron kaming pagkakatipon, Brother Denmar, ay Lunes, may Martes, a prayer meeting namin, Miyerkules, yan. Ang pagkakatipon din namin sa araw po ng Linggo. Yan ang bakante po, wala po yung trabaho. No, walang trabaho. Okay. Okay, so dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating affirmative. Bro Denmar, your time start now. Okay. Ang sabi ko kanina, walang sabaton sa Colosas 2:14. Ang tanong ko sa iyo, ikaw ba may nabasa ka sa talatang 2:14 ng Colosas na sabaton? Doon sa particular na talatang yon, meron ba o wala? Meron. Tuloy mo sa 16. Mababasa po talaga natin dito sa baton talaga, Bro Denmar. Inalis daw talaga, bro. Kaya, kahit anumang araw, Bro Denmar, hindi mo talaga kami pwedeng pasundin o lahat ng mga Kristiyano, included sina Pablo, mga apostol ni Kristo, hindi mo pwedeng pasundin doon sa Sabat, hindi ka daw namin pwedeng paniwalaan, sabi dito. Okay, ulitin ko yung tanong wala tayo sa 16 kung marunong ka talagang sumagot at hindi ka duwag. Sa 14, tanggalin mo siguro yung duwag. So, sinasagot kita ang duwag kasi hindi sumasagot yan ng diretso. Sumasagot ako eh. Nag-object doon sa... Okay. Magre-rephrase ka, bro? Revise. Okay, dito sa 14, dito lang sa 14 walang alisan ng talata yung mga nakikinig alam nyo, kayo umusga, walang alisan ng talata. Sa versikulo 14 ng Colosas 2, may mababasa bang sabaton? Meron o wala? Sagot nga po, meron nga po. Ituloy mo sa 16. Meron, tuloy mo nga sa 16 kasi Brother Denmar Paksa, papatunayan ko na ang 7th day Sabbath ay dapat pang sundin ng mga Kristiyano. Wala kang kung 14 gagamitin mo, wala kang Kristiyano nga mapapasa dyan verbatim Pero kung ituloy mo sa 16, mapapasa po natin 7th day Sabbath, inalis, letra por letra talaga, bro, sa baton. Hindi mo talaga may tanggihan, bro. Okay, next question. Next question ito. Saan po dito sa Colosas 2:14 ang salitang sabaton? Nasaan po dito? Tuloy ko sagot ko, apo. Ituloy mo sa 16, mababasa po natin talaga, Bro Denmar, sabaton. Ito ipakita natin sa screen. Ituloy mo po, no? Ito. Ituloy mo po sa 16. Ayan po sabaton, Brother Denmar. Sabaton, 7th day of the week. Litra por litra verbatim na basa, Bro Denmar. Sa madaling salita, pumupunta ka sa 16 pero sa 14 walang sabaton. Tama o mali? Mali ka kasi ang pagbabasa ng Bible, Brother Denmar, ay tuloy-tuloy po yan. Ginawa po ang chapters, ginawa ang verses, mahalaga, magkasunod-sunod, may numbers, ibig sabihin magkasunod, hindi po isang talata lang ginamit. Next question. Okay, next question. Okay, iwanan kita dyan sa lagay na yan, So, dito, hindi ka ba nagsisinungaling nung sabihin mong mali
no? Na walang sabaton sa Colosas 2:14. Hindi ka ba nagsisinungaling? Yes or no? Ano hindi nagsisinungaling? Sino? Ako? Objection, Mr. Moderator. Objection. 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 Ang aking pong tanong, uulitin ko. Categorical po Ayan. ito. Ang sabi ko, hindi ba siya nagsisinungaling nung magsabi siyang mali na walang mababasang sabaton doon sa Colosas 2:14? Tama ba o mali? Hindi ka ba daw nagsisinungaling? Tama ba o mali? Oo. 10 seconds pala Proceed. wala akong sinabi na walang mababasa dyan. Sabi ko may mababasa, nakita ko naman ang tawag na ito, yung pagtatago ng pagsisinungaling, no? Wala pa akong sinabi. Ang sabi ko, mayroong mababasa talaga, 14 hanggang 16. Next question. Next question. Okay, next question. Okay, 1 kita dyan. Ngayon, dito po tayo sa Marcos 2:27. Wala pong alisan ulit sa talata, Pastor Dino. Sa Marcos 2:27, ano po sa Greek ang tao? Ang tao po ay anthropos, pero wala kang mababasa dyan na pag sinabi po, wala kang mababasa dyan na mga taong Kristiyano. Kundi ang mababasa dyan ay Hudyo. I-atras mo lang ang konteksto, Brother Denmar, para po maintindihan mo ang nasusulat po sa banal na kasulatan kung sino po yung audience na tinutukoy po dyan. Okay, next question. Ito papakita ko sa screen. Anthropos. Ito, sunod kong tanong. Yung anthropos, ano po meaning nung Greek Concordance number 444 na anthropos dito sa Marcos 2:27? Ano-ano po mga definition yan? At tao. Okay, next question. Next question. Okay, next question. Sa madaling salita, ano po naman sa Greek yung Hudyo? Yung Hudyo, Diyos, mababasa po natin. Okay, objection ako, Mr. Moderator. Objection, proceed. Ayon po sa ating rules, kung ano ang hiningi, siyang dapat ibigay ng negative. Ang tanong ko po, ano po sa Greek ang salitang Hudyo? Okay, counter objection meron ba? Ang counter objection ko, Moderator, malinaw naman ata yung sagot ko, open-ended naman. So, ano bang masama sa sagot ko? Okay. So, ito ang sagot ni Dino ay nagbigay naman siya ng yung binanggit niya na Jew or something ganun. Pastor Dino, proceed ka ulit sa sagot mo, 20 segundo. Ano po sa Greek? Ang sagot ko po ay Hodyo. So, or Jews, wala namang masama po sa sagot ko doon, Brother Denmar. Nasa mga definition naman po yan. At dapat ang tukuyin mo na Diyos dyan sa Matthew 2:27, aralan mo yung konteksto para magets mo. May qualification po yan. Sapagkat hindi po sabat ang tinutukoy na dapat pa rin ng Kristiyano. Next question. Ano po ang mababasa sa Greek? Yung sinasabi yung Judeo o yung Anthropos? Alin po sa dalawa mababasa natin sa Marcos 2:27? Kung ating titingnan sa konteksto, Objection, time stop. Ang una pong lalabas sa bibig ng negative ay ang pagpipilian, categorical question. Again, alin po sa dalawa? Alin po sa dalawa ang nakasulat sa Marcos 2:27? Anthropos ba o Judeo na sinasabi niya? Okay, ito sagot ko. Proceed. Judeo, Judeo na Anthropos. Bakit po? Kasi po, Judeo na Anthropos, kung titingnan mo konteksto, i-atras mo lang sa taas mo, Denmar, mga Pariseo, mga Hudyo. Kaya wala kang makikita dyan, Brother Denmar, na mga Kristiyano na sumunod talaga sila ng Sabat. Wala pong nangili ng Sabat dyan. Kaya pinakita sa 28, si Kristo ang majority dyan. Siya yung Panginoon ng Sabat. Okay, next question. Okay. Next question. Pakituro nga po dito sa Marcos 2:27 nasa screen ko. Saan po dito sa talatang ito
ng Marcos 2:27 nakasulat, mababasa verbatim, letra por letra yung salitang Judeo. Saan po dito? Ito pong aking mababasa natin, anthropos, which is Judeo, atras mo siya ngayon dito sa verse 15. Makikita ko natin dito sa 15, then hanggang 27, Brother Dinmar. Next Yan question. pong ating sagot. Next question. Uulitin ko po, dito lamang sa partikular na talata, walang alisan po ito ha. Walang alisan po ito dito sa talatang ito. Okay? Wait lang ha. Namatay yung ating screen. Time. Saan? Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Shoutout pala sa mga nasa audience natin. Meron tayong 203 live comments. Kay Paharon, Anahaw, sabi niya, para Seo at Hodyo, tama. Shoutout kay Bro Nel Pristine. Ang tanong, inutos ba ng Diyos na sambahin ang araw na Sabado? Shoutout din kay Erwin de la Cruz. Hahabutata na naman si Dino sa categorical. Shoutout din mga kapatid kay June Bautista. Biyaya kasi walang nakakasunod sa utos. James 2 verse 10. Shoutout din kay Emmanuel Veras. Iwanan muna ang Colossus 2, talo ka dyan, Denmar. At Jeffrey Upong, hindi daw tao ang Kristiyano. Ha. Shoutout din kay Pastor Jeramil Amlon. Talo na naman si Denmar Heist. At King Dalion, kawawang SDA. Shoutout din kay Emmanuel Veras. Bakit gusto ni Denmar Colossus 2:14 ayaw ng verse 16? Bistado ka, hehehe. At shoutout din mga kapatid kay B-Boy Manga. Huwag naman ninyong kawawain si Erwin de la Cruz. Mayroon talagang rule sa debate na 10 seconds at maling-mali kung ang pangalan ng isang tao ay ipapalit sa pagtawag ng 10 seconds. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Dino sa pagiging negative na ang 7-day Sabbath ay dapat pang sundin ng mga Kristiyano. 5 minutes, Pastor. Your time start now. Ayan mga kaibigan, malinaw po, no? Na inalis talaga ni Kristo. No, yung Sabbath nila wala na. Ito, puntahan ho natin dito sa Colossus, salin na paborito ni Brother Dinmar, no? 2:14. Sabi dito, ang ganda ng salin na ito. Sabi dito, may pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamagitan ng pagkapako ni Kristo sa cross. Kaya hindi na tayo parurusahan. Dito sa 16. Alin-alin ngayon yun? Ito. Kaya nga huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga. Ngayon, ano ba yung pamamahinga na tinutukoy po mga kaibigan? Diyan sa Colossus chapter 2 verse 14 sa ibang salin, Sabat yan. Dito po sa 16, no, ano po bang pamamahinga ang tinutukoy? Ito, Sabaton. Ayan litra por litra Sabaton. Umamin si Prodinmar kanina mababasa talaga ditong inalis. Kaya takot na takot ito. Gamitin po mga kaibigan sapagkat mababasa. Ito. Sabaton. Ano daw yung Sabaton? Ito ang definition. The Sabbath, the 7th day of the week. So wala namang ibang 7th day of the week kundi yung Sabbath lang. So inalis na daw ng ating Panginoong Hesus po yan mga kaibigan, no? Magaling talaga ang ating Panginoon, no? Na inalis niya talaga. Kaya kung titingnan po ninyo sa Mark chapter 2 verse 27 na Philip ni Robin Mardaw, kung saan mababasa pag sinabi mong anthropos o anthropon ay mga Kristiyano, ay mga pwede basahin siya na Kristiyano, pwede rin siyang basahin Hodyo, pwede rin siyang sabihin mga hintil. Yan, tao ang ibig sabihin nun. Subalit, may qualification. Ano yung qualifikasyon na tinutukoy po sa Marcos 2:27? I-atras lang po ng kunti mga kaibigan dito sa 24 or 15 o 24. Anong sabi? At
sinabi sa kanya ng mga Parisiyo, narito, bakit ginagawa nila sa araw ng Sabat ang hindi matuwid? Idi Sabat ang pag-uusap, mga Parisiyong kausap ng Panginoon, hindi po mga Kristiyanong tinutukoy, Brother Denmar. Kaya ang ginagamit mo, pinuputol mo yung talata at ipipilit mo. So mga kaibigan, tandaan po inyo, mula nung una, pangalawa, hindi niya po nasira yung ating tindig, wala talaga. Pero tanong, napuntusan ba natin si Bro Denmar? Halos lahat puntos yung ating tanong sa kanya. Kaya 10 seconds, halata talaga nagsinungaling at nag-yes siya kanina na mababasa daw talagang sa baton dito. Ayon nga sa dahil inalis ito ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagkapako. Sabi ko nga sa kanya, pag hindi ka umalis ito sa Colossus chapter 2, verses 14 to 17, ay talagang madadali ka dyan, Brother Denmar. Ako patanungin mo dyan, hindi ka makakalusot dyan. Hindi ka makakalusot dyan. Kaya maagang maaga pa, mga kaibigan, umalis na kayo dyan, nadaya kayo dyan, walang Kristiyano dito sa Old Testament. Nagkaroon lamang ng Kristiyano dito po sa Bagong Tipan. No? Kaya paanong susunod ang Kristiyano doon sa kinukutong mga talata sa Old Testament? Dito sila sa Bagong Tipan. At sa Bagong Tipan, may qualification pa, kinikwento o may nagkikwento tungkol sa mga batas ng Hudyo na kung saan hindi tumutukoy ito sa Hudyo. Ulitin natin, mababasa po dito sa Septuagint, no, or LLX, no, sa Old Testament, yung anthropos din po ang pagkagamit. So, ibig sabihin, humankind, lahat ng tao, Brother Denmar, mali. Anthropos din ang ginamit, pero mga Hudyo lang tao dyan lahat. Walang Kristiyano dyan. Di ko mo nakabasa ka ng anthropos, Kristiyano agad included, mali. May qualification. Titingnan po yung konteksto kung anong tinutukoy. Kaya malinaw talaga, mga kaibigan, natutulan po natin na hindi talaga dapat sundin ng mga Kristiyano ang Sabat. Anong susundin nila? Wala na nga, inalis na. Halimbawa, yung sulat sa Pisara, binura na yon, babasahin mo pa, burado na, wala na nga dun, babasa ka pa. Ganon po sa kautusan. Pag ang kautusan inalis na, wala nang ipapatupad. Anong susundin mo? Wala ka nang tutupad. Diba? Ano po ngayon ang ating gagawin? Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan na ang 7-day Sabbath ay dapat pang sundin ng mga Kristiyano. Brother Denmar ng SDA, your time start now. Ganito po yung kinadalaan ni Brother Jordan Papanes, no? Yung red herring fallacy, no? Na ginagamit ni Dino, ni James, at saka ni Rayan Puentes, no? Yung red herring fallacy ay idinadagdag nila sa bibig ng kanilang opponent yung hindi naman sinasalita. Katulad nung nagsisinungaling, umagri daw sa kanila kako, no? At dinadagdagan yung sagot ng kanyang kausap, no? Ganyan ho ba talaga kayo kasinungaling, no? Wala na hundangal ang original Baptist Faith Defender sa mga kalokohan ganyan. Puputulin ng video at pagkatapos mga kalokohan na hindi naman ho ipinakikita yung buong sagot, no? Kaya ho wala nang dangal ho yan at hindi pa nga nagpapakita ng mukha si Dino, no? Kasi wala pong mukhang ipapakita itong ating katibati. Objection mo na, bro. No? Teka. Wala po, kasi napunta siya sa personal na, wala na kasi yan sa aming usapin eh. Ngayon. Tuloy yan, bro. Tuloy yan. Ngayon. Itutuloy po natin ha. Tutuloy po natin. Ngayon, eto po mga kapatid, no? Naturing ang pastor. Nagsinungaling ho eh. Kaya ko sinasabing sinungaling. Mantakin nyo dito sa Marcos 2:27, ang nakalagay ay anthropos. Ang gustong ipilit ay Hudyo. Ayan, naipit ka tuloy. Di ba? Naipit ka tuloy. Sa Colossus 2:14, ang nakalagay, chiregropon hodogmasin. Hindi sa baton. Kaya sabi ko, walang sa baton sa 14. Huwag mong ipilit yung hindi magkadikit. Ano ba ang inalis? Yung usaping nasusulat ayon sa palatuntunan. Wala hong sa baton, wala hong sabat sa Colossus 2:14. Wala ho yun.
Sa 16 meron. Pero hindi against si Pablo sa principle of the Sabbath. Kasi si Pablo nagsasabat, Gawa 17:2, 18:4 ng Gawa. No? Nagsasabat si Pablo. Saan siya against? Sa 18. No? Ano ang sabi nung talata ng 18? Basahin natin. Yung talatang 18, mga kapatid. Ganito sabi ni Apostol Pablo sa 18. No? Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng usang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Yung manner ng pag-celebrate ng Sabat ng mga Gentiles sa Colossians, doon siya against. Pero sa Sabat, hindi. Magkaiba yung principle at manner. Kay tinuringang pastor, hindi ka marunong sa hermeneutics. Kakahiya ka. Disappointed talaga ako. Wala na daw Sabat, inalis na. Ito Isaiah 66 verse 23. Ang sabi dito, sapagkat kung paano ang bagong langit at bagong lupa na aking lilikhain, at mangyari na mula sa bagong Sabat hanggang sa panibago, maroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Lahat ng tao, kasama Kristiyano. Ang Kristiyano, tao. Kaya tungkulin ng Kristiyano ay sumunod sa kautusan. Ecclesiastes 12:13. Paano inalisin sa bagong langit at bagong lupa nga? Paano nga alisin? Kaya yung sinasabi mong hindi sa akin sila maniniwala, sa'yo hindi maniniwala. Bakit? Ito sabi, hindi, ang Biblia ako nagsasabi, unang Juan 2:4, ang nagsasabi, nakikilala ko siya. Hindi tumutupad sa kanya mga utos, ay sinungaling at walang katotohanan sa kanya. Ikaw to. Ikaw tong sinasabi ng Biblia. Kasi wala kang utos na ginaganap. Sabi mo, kahit kautusan ni Kristo, wala ka sa ilalim nun. Ang sabi dito, sinungaling ka at walang katotohanan sa'yo. Huwag ka nang paniwalaan, Dino Diaz. Yung ginagamit mong tactic ng 10 seconds na kinaiinisan mo, gumagamit ka rin. Yan po ay tawag dyan, hipokrito, katulad ng Pariseyo. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between SDA and Baptist. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat. Purong pasasalamat lang. Unahin natin si Bro Denmar, bro. Okay, unang-una, purihin at pasalamatan at luwalhatiin natin ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, na siyang gumabay sa atin at nagbigay ng karunungan at ng pagkakataon at ng panahon para makausap natin si Brother Dino Diaz na ating kaibigan. So maraming salamat kay Brother Dino sa kanyang pagsipot dito sa ating debate. Gayon din sa ating moderator, streamer, recorder and moderator, Brother Rasha Vista. At sa lahat ng ating mga kapatid na tumatangkilik at sumusubaybay po sa atin, mula po Luzon yan, Visayas at Mindanao, saan man po kayong dako at panig ng mundo, ay marami pong salamat sa ating mga kapatid na sumusubaybay sa atin sa TikTok, sa Facebook at sa YouTube. Mga kaibigan, ay kayo po ay aking inihahabilin sa pag-ibig ng Panginoon. Kayo ay patuloy sumampalataya sa misteryo ng ating pananampalataya. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Mga kapatid, this Sabat, nasa Cainta po tayo, Cainta Central, SDA Church. Magkita-kita po tayo at maraming salamat po sa ating pinagalingang church kahapon, ang Lukban, Quezon, Seventh-day Adventist. Kita-kits po tayo sa darating na Sabat, mga kapatid. God bless sa inyo lahat at pagpalain ng ating Panginoon. Okay, at dako din tayo, Pastor Dino. Pasalamat, Pastor. Ayan, unang-una nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na kung saan ay
Yan ang lagi kong sinasabi, ang pagwawagi, no, ay nasa tunay na Diyos, no, at sa pagbigay niya sa atin ng karunungan upang madipinsahan ang katotohanan. At salamat din, no, sa mga nanonood, lalo na po sa aking kapatid sa pananampalataya, no, sa mga supporters po ng OBFD. At saka salamat din po doon sa ating kaibigan sa baba na si Erwin de la Cruz Butanding, na todo effort para po manira, para umiyak, no. So, gayon pa lamang, no, nawa po'y abangan po ninyo ating parating na mga debate. Ngayon si Erwin Butanding, tingnan natin kung makapuntos ba kahit konti lamang. Ayan. At saka sino ba? At marami, si Bro Denmar, tapos na po ngayon. So, bali itong laban namin ni Bro Denmar, hindi po ako na-re-inform ng aming paksa. Akala ko, October pa. So, September. So, ito po ay nangyari sa akin, ay ambush. So, si Brother Denmar, parang isang buwan siya naghanda, no? Ayan po. At abangan po ninyo, nasa TikTok po kami, nasa YouTube din po kami. At aming page po ay Original Baptist Faith Defenders. So, God bless po at lagi tayong magkakasama. Every Monday, meron po kaming live, no? Nagdidipinsa po kami against sa maling aral po ng mga evil Calvinist. Tulad po ni Erwin, no? Tulad po ni Lloyd, ni Jordan, ni Philemon, sa lahat pong mga evil membro ni John Evil Calvin, mga demonyo po yan. So labanan ho natin yung doktrina, pagtulungan natin mga kaibigan, no? God bless at magandang gabi. Salamat din sa moderator, Brother Rasha. Thank you. Okay. Okay, so Rasha TV gusto din magpasalamat mga kapatid sa lahat ng naniniwala pa din sa ating pagmo-moderate. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito lagi si Denmar. Yung schedule niya, napakaganda na kasi po pwede siya ng umaga, hapon, or gabi. Kasi yung work ata niya is sa midnight. At dito din kay Brother... Alas 12. Okay, Pastor Dino Diaz mga kapatid, na napakarami ding mga schedule. At kung gusto niya din yung topic, syempre, at namimili din, syempre si Pastor Dino Diaz kung sino yung kakalabanin niya. At pwede nyo akong gamitin as mediator mga kapatid sa inyong pag-uusap, basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates, at yung aking Facebook din, Rasha Vista mga kapatid. You can follow me. At sa dalawang ito, nakatag naman yung pangalan nila dyan. Brother Denmar, meron siyang mga post sa SDA, at si Pastor Dino, yung sinabi nga niya na they are active dun sa TikTok at dun sa yung group niya. So subaybayan nyo na lang yung dalawang ito. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Fernando Baeza Camacho Jr., name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirit
forevermore.